Nagulat ang doktor nang bigla siyang sinipa ng bata nang nireject niya ang paggamot ng aso nito. At nalamang ina pala nito ay ang dating fiancé niya na nagtatrabaho sa rival na hospital na pagmamay-ari ng pamilya niya. Si Dr. Marco Cruzares ay kilalang kilala sa ospital dahil siya ang anak ng may-ari nito lalo na at magaling rin siyang doktor. Palagi siyang nakangiti kapag may hawak na scalpel. Pero hindi ito ang klase ng ngiti na nakakaengganyo, may halong yabang at kasiguraduhan na alam niyang siya ang pinakamahusay. Naka-white coat siya na parang modelo ng isang medical journal habang naglalakad na tila hindi napapansin ang mga naririnig niyang bulong mula sa mga nurses. Grabe, ang gwapo talaga ni Doc Marco. Rinig niya mula sa isang nurse na hindi niya kakilala. Hindi na bago sa kanya to. Kabisado na niya ang epekto niya sa mga tao at parang expected na rin niya. Ngumiti siya ng bahagya pero hindi dahil sa paburi, kundi dahil alam niyang wala siyang katapat. Naku, ayan na si Dr. Perfect. Bulong pa ng isang nurse na mas malapit. Hindi ito papuri sa tono pa lang, alam niyang hindi lahat ng tao ay fans niya. Hindi naman siya nababahala. Sanay na nga siya sa mga ganitong reaksyon. Sa kanya ang importante ay ang resulta. At sino ba naman ang may perfect record pagdating sa operasyon? Siya. Pagdating niya sa nurse station, tinignan niya ang mga nakapila. Nasaan na yung chart ko? Hindi ba't sinabi kong kailangan na to bago mag-9? Hindi man lang siya nagabala na magpakita ng pakikipagkapwa-tao. Ang tono niya ay prangka at walang pakialam. Naku, pasensya na po Dok ha. Medyo nadali po kasi yung pag-process po ng lab results eh. Sabi naman ng isang nurse at halatang kinakabahan sa presensya ng doktor. Delayed? Tumigil si Marco at dumiretso ng tingin sa nurse. Baka hindi mo naintindihan. Kapag sinabi kong kailangan ko, ibig sabihin kailangan ko. Ano ba tong ospital na to? Fast food? Kung ganito kayo kabagal magtrabaho, paano pa ako makakapag-perform ng maayos? Medyo napalakas pa nga ang boses niya. Sapat para mapansin ng ibang doktor at staff sa paligid. Pero wala siyang pakialam. Sa isip niya tama lang na malaman ng lahat na hindi siya pumapayag ng ganoon. Pasensya na po talaga Dok. Sabi ulit ng nurse. Halos hindi na makatingin ng diretsyo. Tumalikod si Marco. Hindi na nagabala pa na magsalita. Ang dami-dami niyang trabaho at wala siyang oras para sa mga palusot ng mga hindi kayang gawin ang trabaho nila. Kung gusto niyong matuto, obserbahan niyo ako sa OR. Sabi niya bago tuluyang maglakad palayo. Sa isip niya, mabuti na lang talaga at may mga tao pa rin na tulad niya. Eksakto, walang kapantay, at handang gawin ang kahit na ano para magtagumpay. Pagdating niya sa operating room, nakasuot na siya ng scrub suit at handa na para sa surgery. Ready na ba ang lahat? Tanong niya sa team. Yes, Doc! Sagot naman ng isa sa mga surgical nurses. Alam niyang sa loob ng operating room siya ang hari. Lahat ng kilos ay kontrolado. Bawat galaw ay eksakto at sa kanya walang puwang para sa pagkakamali dahil sa buhay ng isang pasyente. Siya ang nasusunod. Pero sa kabila ng kanyang kagalingan, alam din niyang maraming nagmamasid sa kanya at hindi lahat ay humahanga. May mga naghihintay na magkamali siya. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Ganito siya. Ganito si Dr. Marco Cruzares. Ang pinakamahusay at alam niya ito. Pagkatapos magtagumpay sa operasyon, lumabas si Dr. Marco Cruzares mula sa operating room. Pa-relax-relax lang. Hawak niya ang clipboard habang naglalakad papunta sa kanyang opisina. Kailangan niya
na lang magpahinga. Pero bago pa nga siya makarating, bigla siyang napahinto nang marinig ang iyak ng isang bata mula sa may waiting area. Tulungan niyo po ang aso ko! Tulungan niyo po ako! Sigaw ng batang lalaki. Mga 7 taong gulang, bitbit ang isang maliit na aso na may sugat sa paa. Napakunot ang noo ni Marco at sa halip na tumuloy sa opisina lumapit siya. Ano yan? Tanong niya na wala siyang interes. Tulungan niyo po yung aso ko, Dok! Nasaktan po siya! Humihikbi ang bata habang nakatingin kay Marco. Kung pwede lang. Umikot na nga si Marco at diretsong tumuloy sa kanyang opisina. Pero hindi. Nandito na siya. Hindi siya pwedeng umalis na parang wala siyang narinig. Kaya tinignan niya ang sugatang aso. Duguan ang isang paa nito. Pero hindi naman seryoso. Pang-vet lang na problema. Ikaw ba bata? Hindi mo ba alam na tao ang tinutulungan ko o ginagamot ko? Diretsahang sabi nga ni Marco habang nakataas ang isang kilay. Pero hindi alintana ng batang seryosong tono ni Marco. Please po, Dok. Magaling ka naman po di ba? Maayos mo rin din po to. Tulungan mo na po si Makmak. Umiiyak pa rin ang bata habang nakatitig sa kanya. Pumikit si Marco ng bahagya. Halatang wala siyang pasensya sa ganitong sitwasyon. Bata, hindi ako veterinarian. Iba ang specialty ko. Ang aso mo kailangan mong dalhin sa vet dito sa ospital, tao ang tinutulungan ko. Kung gusto mong gumaling yung aso, wag dito. At higit sa lahat hindi ako manggagamot. Nang ganyan. Tila hindi nakinig ang bata sa mahabang paliwanag ni Marco. Pero ikaw po ang doktor dito eh. Alam ko po na kaya mo. Parang kanina lang sabi ni Ate Nurse magaling ka, superhero ka daw, kaya ako sa'yo pumunta. Napahalukip-kip si Marco, tinutop ang clipboard sa dibdib. Bata, intindihin mo na lang. Hindi ko ginagamot ang mga aso. At hindi ako superhero ang mga ganitong bagay. Trabaho ng vet, hindi ng... Pero bago pa matapos ang sermon ni Marco, bigla na nga lamang niyang naramdaman ang matinding sakit sa hinlalaki na paa. Napasigaw na nga lamang siya ng aray, kasabay ng pagtalon habang hawak ang paa. Nakanganga siya habang nilingon ng bata. Ang batang umiiyak kanina ay ngayon ay galit na galit. Nakataas ang isang maliit na sapatos at malamang ay siyang ang sumipa sa kanya. Anong ginawa mo? Halos hindi makapaniwala si Marco. Hawak pa rin ang sumasakit niyang hinlalaki. Sinamaan siya ng tingin ng bata. Ang sama mo po. Ayaw mo tulungan si Mac. Kung ayaw mo pong tumulong, idiwag. Ang sama mo. Napanganga si Marco. Hindi siya makapaniwalang tinadyakan lang siya ng isang batang paslit na mukhang hindi pa nga nasasampulan ng tamang disiplina. Ikaw bata, hindi ka ba tinuturuan ng magulang mo ng respeto? Sumingit ulit ang bata, umiiyak pa rin pero ngayon may halong galit na. Ang yabang mo po kasi. Akala ko po mabait kayo pero hindi naman pala. Hindi alam ni Marco kung matatawa o maiinis. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nasupalpal siya ng isang bata. Kung wala lang talaga ako sa trabaho, ipinatawag ko ng magulang mo ngayon. Bulong niya sa sarili. Biglang may lumapit na nurse. Tila na alarma sa komosyon. Doc Marco, okay lang po ba kayo? Tanong nito nag-aalala sa pasimpleng pagtalon-talon ni Marco. Tumikim si Marco, pilit na pinipigilan ng inis. Oo, okay lang ako. Siyempre okay lang. Pero halata ang sakit sa boses niya habang medyo nakaipit pa rin ang paa niya. Tumingin ulit ang bata. Pati na rin siya. Sa ngayon may halong pag-aalala sa kanyang muka. Next time, dalhin mo na lang yung aso mo sa vet, okay? Hindi talaga ako ang dapat mong lapitan. Bumusangot ang bata kay Marco. Ang nurse naman ang lumapit sa bata at pinagsabihan nito. Naglakad na rin pabalik si Marco at hindi naksaya pa ang oras doon. Naririnig pa rin niya ang mahina ngunit matalim na bulong ng mga nurses sa paligid. At kahit masakit pa rin ang paa niya,
Hindi niya napigilang matawa ng kaunti. Palabas na si Dr. Marco Cruzares ng ospital para mag-break. Tumingin siya sa paligid at napansin ang isang familiar na muka. Yung batang sumipa sa kanya kanina. Nakaupo ito sa may bench. Sa labas at hawak-hawak pa rin si Mac, ang sugatang aso. Napatigil siya sa paglalakad at tinignan ng bata. Hindi niya napigilang magtanong dito. Hoy bata, ano nang nangyari sa aso mo? Tumigil sa paghaplos sa aso ang bata at tumaas ang kilay, halatang hindi natutuwa. Bakit mo tinatanong? Hindi ka naman tumulong kanina, di ba? Tapos ngayon tatanungin mo ko kung kamusta po siya? Sabay taas ng kilay halatang naalala pa nga ang pagsusungit ni Marco kanina. Napapikit na lamang si Marco sandali. Hindi ko nga specialty ang mga aso. Pinapaliwanag ko lang yun kanina. Ano, dinala mo ba siya sa vet? Opo. At alam mo ba, mabait po yung vet, hindi kagaya ng iba dyan. Medyo galit pa nga na sagot ng cute na bata. Ah, ganun, mabait pala yung vet mo ah. Eh kung ganun, bakit nandito ka pa? Baka kailangan ng follow-up ng aso mo. Ngumuso ang bata. Halatang di-impress kay Marco. Sabi po nila okay na daw po si Mac eh. Pinagpahinga lang po muna kami dito kasi gusto niya pong mag-observe. Ikaw, Dok, tinitignan mo pa rin po ba ako para masungitan ulit? Napakunot ng noo si Marco. Hindi pa kanina lang tinry kong i-explain ang sitwasyon? Nagsalubong ang kilay ng bata. Oo, pero hindi ka naman po nag-effort tumulong eh. Tapos tinawag mo pa akong, ano nga yun? Incompetent? Incontinent? Hindi ko po alam, hindi ko maalala. Hoy, hindi ko sinabi yon. Sabi ko, veterinarian kaya hindi ko pwedeng gamutin ang aso mo. Hindi yan pagiging incompetent, it's being honest. May pensa nga ni Marco, pero halatang naasiwa sa memorya ng pagkakasipa sa kanya. Eh kung honest ka, dapat sinabi mo kagad na wala kang alam sa mga aso. Balik pa ng bata. Napalanok na nga lamang ulit si Marco at natawa ng kaunti. Oo nga, may point ka doon, pero come on bata. Hindi ko naman ine-expect na sisipain mo ko, hindi ba't medyo sobra na yun? Biglang nag-flashback kay Marco. Ang sakit. Sa hinlalaki kanina. At natuluyan na nga siyang napangiwi. Napatingin siya sa paa. Kahit wala nang sakit. Ngumisi ang bata. Na parang masaya. Na naalala pa yun ng doktor. Kasi ang sama mo eh, sabi mo pa na hindi mo trabaho tulungan ng aso ko. Eh para sa akin, trabaho naman ng mga doktor na tumulong kahit ano pa yan. Eh ang mga aso naman po parang tao din po ang mga to eh. May buhay din po, tsaka may pakiramdam. Tao nga ang tinutulungan ko, okay? Pero sige na nga, aminado ako medyo masungit ako kanina kaya pasensya na bata. Pero seryosong lakas ng sipa mo ah, sinong nagturo sa'yo niyan? Ngumisi ang bata at parang proud na proud sa sarili. Aba, self-defense yun Dok ha, kapag may masungit edi sipain. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Napailing na nga lamang si Marco pero napatawa na rin sa wakas. Talaga ba? Ganyan na talaga ang mga kabataan ngayon? Mahirap palang makipag-usap ng maayos nang walang sipa. Tumitig ang bata kay Marco. Eh kasi naman Dok, parang ayaw mo talagang tumulong kanina. Napalabi nga si Marco at nagkibit balikat. Hindi naman sa ayaw. Nabulaga lang siguro ako. Hindi ako sanay na may batang hihingi ng tulong para sa aso. Sa ospital pa talaga ng mga tao. Pumusangot ulit ang cute na bata pero hindi na nagalit. Parang nagtatampo lang. Kasi, wala naman. Wala pa si mami kanina eh. Sinabihan niya rin akong huwag lumapit dito ang kaso nabangga si Makmak. Natahimik si Marco at napaisip sa sinabi ng bata. Okay, gets ko. Pasensya na, mali rin ako doon. Next time kung ganitong sitwasyon, pwede mo namang sabihin ka agad. Nagkibit balikat na nga lamang ang bata. Pero ngumiti ng konti. O siya Dok, basta alam mo na, pag magsusungit ka ulit, naku may sipa ka ang abot ulit sa akin. Napailing na nga lamang si Doc Marco pero nakangiti.
Oo na, magpapakabait na ako kapag nandyan ka. Ngumiti na rin ang bata. Good! Basta wag masungit, okay, Dok? Alis na po ako. Bye-bye! Bumuntong hininga si Marco habang pinapanood ang batang maglakad palayo. Itong mga bata ngayon iba na talaga. Napapailing na saad niya. Habang papalayo si Marco, ramdam niya na kahit papaano medyo gumaan ang pakiramdam niya. Siguro minsan kahit ang mga aroganteng doktor, kailangan ding makatikim ng sipa literally. Pagkatapos ng mahabang araw sa ospital, napansin ni Dr. Marco Cozares ang familiar na pangalan ng isang dokumento na iniabot sa kanya ng isang nurse, Leo Villaverde. May kutob na bumangon sa kanya. Alam niya na may kakilala siyang may apelyidong ganun, pero hindi niya inisip na ito'y magiging problema. Hanggang sa mabasa niya ang buong profile ng bata at makita kung sino ang ina. Andrea Santos. Napakurap siya. Si Andrea? Ang ex-fiancé niya. Ang babae na minsang minahal niya pero hindi nila itinuloy ang relasyon dahil sa matinding hidwaan ng kanilang mga pamilya. At ngayon, nandito ulit siya. Hindi lang basta-basta kundi may anak pa. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat, ang muling makita si Andrea o ang realization na anak ni Andrea ang batang sumipa sa kanya kanina. Pag-uwi ni Leo mula sa check-up, nakita niya ulit si Marco na parang naghihintay sa may entrance ng ospital. Sa likod ni Leo ay si Andrea na tila bigla ring napatigil nang mapansin si Marco. Nagmamadaling bumaba si Marco ng hagdan. Andrea? Napalingon si Andrea. Nakahawak pa sa balikat ni Leo. Halata ang gulat sa mukha niya pero mabilis din itong napalitan ng awkward na ngiti. Marco? Ikaw nga. Hindi alam ni Marco kung saan magsisimula. Hindi niya akalain ganito ulit magkikita ang landas nila. At lalo na sa ganitong sitwasyon pa. Napatitig siya kay Leo. Naklules sa atensyon sa pagitan ng dalawang matanda. So, anak mo si Leo? Tumango si Andrea. Oo, siya nga. Leo, yung doktor na to, siya si Dr. Cruzares. Kilala ko siya. Sabay lingon kay Marco at tila nag-aalangan kung paano i-explain ang sitwasyon. Siya yung tinadyakan ko nung isang araw, Mommy. Ang yabang kasi niya eh. Saad pa ni Leo na napangiwi kay Marco. Napapikit na nga lamang si Andrea at medyo nahiya. Leo anak, hindi mo dapat ginawa yun. Hoy bata, sabi ko na nga ba ikaw yung pasyente kanina. Natatawang sabi pa ni Marco, sabay gulo ng buhok ni Leo. Ang liit ng mundo, no? Medyo nailang si Leo sa paggulo ni Marco sa buhok niya. Mommy, sabi ko sa'yo masungit to eh. Bulong niya kay Andrea. Napangiti si Andrea. Leo, wag kang ganyan. Mag-sorry ka nga kay Dr. Cruzares. Sorry na nga po. Sabi pa ni Leo pero pilit naman. Medyo matindi ang sipa mo pero ayos lang. Napag-usapan na rin naman natin yun. Diba? Nagkipit balikat si Leo at tumingin kay Andrea. Kasi Mommy, parang hindi siya approachable. Sabi niya pa na hindi siya ang maggagamot kay Mac. Paano yun? Wala naman akong ibang malalapitan dun. Napatingin si Andrea kay Marco at parang nahihiya pa. Pasensya ka na Marco, medyo magaspang talaga minsan tong anak ko. Natawa si Marco at ngumiti kay Andrea. Okay lang Andrea, kaya naman pala May pinagmanahan din ng tapang. Napataas ang kilay ni Andrea. Hindi naman ako masungit sa mga tao maliban na lang siguro sa'yo. Natawa na lamang si Marco at tumingin ulit kay Leo. Ang laki na ni Leo. Kailan ka pa nag-asawa? Where is your husband? Natigilan siya at parang biglang na-realize ang dapat itanong. Teka, ilang taon na siya? Magwawalang taon na. Nauutal pa na sagot ni Andrea. Napaisip si Marco. 8 taon. Biglang parang may kung anong kirot siyang naramdaman sa dibdib niya.
Siyam na taon nung naghiwalay sila pero alam niyang hindi buntis si Andrea. May posibilidad kayang buntis siya noon pero sa ibang lalaki? Ganun ba? Oo. Tipid ng sagot ni Andrea at halatang may awkwardness pa rin sa pagitan nila. I heard that you are working again after you graduated from States. That's good. Tumikhim si Andrea dahil hindi naging komportable sa direksyon ng usapan. Oo, matagal na. Alam mo naman yun ang plano ng pamilya ko, di ba? After what happened between us, hindi na rin ako bumalik dito. Matagal na yun, Andrea. Pero ngayon nandito ka ulit at may anak ka na. Napatitig ulit siya kay Leo na ngayon ay abala sa pagtingin sa paligid. Hindi alam ang mabigat na pinag-uusapan ng mga magulang at siya pa talaga ang topic. Pero wala ka nang dapat alalahanin, Marco. Tapos na yun, di ba? Tapos na, oo. Pero minsan, alam mo yung pakiramdam na parang may mga bagay na hindi pa rin natatapos? Parang may mga tanong pa. Huwag na nating ungkatin pa. Ang importante ngayon, masaya na tayo. Masaya na rin kasi ako ngayon dahil sa anak ko. Mana nga sa'yo ang anak mo. Sad pa ni Marco. Ha? Saan ako nagmana kay Mommy? Sabat naman ni Leo na nakikinig pala sa usapan. Kasi pareho kayong palaban. Hindi magpapatalo lalo na sa mga doktor na may pagkakamasungit daw. Sagot naman ni Marco. Basta, ayoko lang ng masungit na doktor. Sabi ni Leo. Leo, tama na yan. Mabait si Dr. Cruzares, okay? Sabi naman ni Andrea. Mommy, di ba sabi mo pupunta pa tayo ng Jollibee? Pag-iiba na lamang ng usapan ni Leo dahil mukhang nagutom siya dahil sa init. Napatawa ng bahagya si Andrea habang si Marco naman napatingin kay Leo. Mukhang may ibang plano si Leo ngayon Napakunot no si Andrea. Oo nga Sige Marco kailangan na naming umalis. Hindi na nakapagsalita pa si Marco. Pinapanood niya lang na lumayo si Andrea kasama si Leo. Mahabang oras ang lumipas mula nang maghiwalay sila pero ang bigat ng nakaraan ay tila buhay pa rin. Hindi maiwasan ni Marco na maalala si Leo. May kung anong familiar na bata. Bukod sa pagiging matapang at palabang ugali nito, may kung anong koneksyon siyang nararamdaman. Pero hindi niya maipaliwanag. Napabuntong hininga na lamang siya at pumasok na ulit sa ospital. Marami pa siyang gagawin pero ang mukha ni Leo at ang muling pagkikita nila ni Andrea ang paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Dumadaan ang mga araw ngunit si Marco ay hindi mapakali. Hindi maalis sa isip niya ang muling pagkikita nila ni Andrea at ng batang si Leo. Pakiramdam niya ay parang hinahabol siya ng nakaraan at kahit anong pilit niyang takasan, bumabalik ang mga alaala. Sa bawat pag-ikot ng oras natutulak siya pabalik sa mga araw kung saan lahat ay nagbago. Habang tinitignan ni Marco ang mga lumang litrato sa kanyang telepono na alala niya, ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nasa isang maluhong event sila noon. Hosted ng kanyang pamilya. Si Andrea, suot ang isang eleganteng gown at kumikislap nga sa ilaw ng ballroom. Magkasama sila, masaya, parang walang problema sa mundo. Pero sa gitna ng kasiyahan, naroon ang mga matang mapanuri ng kanilang mga magulang, mga mata ng panghuhusga. Pagkatapos ng event, nagkaroon sila ng isang mainit na pagtatalo. Hindi yun dahil sa kanila mismo, kundi dahil sa mga naririnig nila mula sa kanilang mga pamilya. Hanggang kailan natin to titiisin? Yung pamilya mo, hindi nila ako gustong maging parte ng buhay mo. Sabi nila competitor kami. Hindi dapat tayo magkarelasyon. Sabi ni Andrea dati. Napakagatlabi na lamang si Marco. Hindi alam kung paano sasagutin si Andrea. Alam ko, Andrea. Pero ganun din naman ang pamilya mo, di ba? Hindi lang kami ang may problema. Yung pamilya mo rin galit sa pamilya ko.
Pinipilit ni Andrea na maging kalmado pero halatang hirap na rin siya. Hindi lang naman tungkol sa mga pamilya natin to, Marco. You've changed. Simula nang mag-focus ka sa ospital nyo, parang napapabayaan mo na ako. Hindi ko naman hinihiling na malaki dapat ang oras mo para sa akin eh. Pero yung totally wala? Hindi naman sa ganun, Andrea. I'm doing this for us. Para sa future natin. Pero hindi kumbinsido si Andrea. Para sa atin ba? O para sa ospital ng pamilya mo? Ang tanong na yon ang nagpabigat sa usapan nila. Naging malalim ang katahimikan, parang lumalayo na ang mundo nila sa isa't isa. Si Marco, bagamat gustong lumaban para kay Andrea, ay hindi mapigilang madala sa pressure ng kanyang pamilya. Ang bigat ng expectations sa kanya bilang Cruzares, bilang doktor na kailangan magtagumpay sa negosyo ng ospital ay unti-unting sumakal sa kanilang relasyon. Sinubukan nilang pag-usapan muli ang sitwasyon nila, pero mas lalong naging magulo ang lahat. Gusto kong maging malinaw tayo dito. Ano ba talaga ang plano mo? Gusto mo ba talagang ipaglaban ako o susundin mo ang pamilya mo? Tanong ni Andrea habang hawak ang tasa ng kape. Napakamot si Marco sa ulo. Hindi alam kung paano sasagutin yun. Nang hindi siya mahuhulog sa bitag, nangalinman sa dalawang pagpipilian. Hindi naman kasi ganun kasimple. Gusto ko ipaglaban ka pero ano? Mas importante ba ang kompetisyon ng mga ospital natin kaysa sa relasyon natin? Mas mahalaga ba ang pride ng mga pamilya natin kaysa sa pagmamahalan natin? Napayo ko si Marco. Hindi kayang tignan si Andrea sa mga mata. I just don't know how to balance this, Andrea. Ang daming pressure sa akin. Nag-i-stutter na saad na nga ni Marco. Umiling si Andrea at kita ang pagkadismaya sa muka. If you can choose me now, how can I be sure na pipiliin mo ko in the future? Tanong ni Andrea. At yun ang naging huling usapan nila bago tuluyang maghiwalay. Nagpaalam si Andrea, dala ang lahat ng sakit at pagkabigo sa puso, habang si Marco ay naiwan na naguguluhan at hindi sigurado sa tamang desisyon. Bumalik kay Marco ay ang araw na mismong humiwalay si Andrea sa kanya. May dala itong maliit na maleta at nakaayos na parang aalis na ng tuluyan. Hindi na nagbigay ng maraming paliwanag si Andrea dahil para sa kanya, tapos na ang lahat. It's over. Hindi ko na kayang hintayin pa na magdesisyon ka. Kung mahal mo talaga ako noon pa lang, pipiliin mo na ako. Ito ang huling sinabi ni Andrea bago siya umalis. Iniwan si Marco na nakatayo lang sa harap ng pintuan. Walang nagawa kundi panoorin siyang mawala sa buhay niya. Sa bawat pag-flashback, mas lalong naramdaman ni Marco ang sakit at pagsisisi. Hindi niya napansin noon, pero ngayon malinaw na sa kanya kung paano nagkawatak ang relasyon nila ni Andrea. Hindi lang ito dahil sa mga pamilya nila, kundi dahil sa kanyang kakulangan ng tapang na ipaglaban ang pagmamahal nila. Nakipagkompromiso siya sa mga expectations ng pamilya niya sa halip na ilaban ang nararamdaman niya para kay Andrea. Habang tinitignan niya ang litrato ni Andrea sa lumang telepono niya, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Naisip niya kung anong buhay ang mayroon sana sila kung hindi siya nagpadala sa pressure ng kanilang mga pamilya. Ngayon, nandito na ulit si Andrea sa buhay niya, pero hindi na ito kasing simple ng dati. Nandyan si Leo at ang mga komplikasyon ng kanilang mga pamilya ay tila nandyan pa rin. Pero sa puso niya, alam niyang hindi na siya pwedeng magkamali ulit. Tapos na ang dati. Bulong ni Marco sa sarili. Pero baka may pagkakataon pa akong itama ang lahat. Pagkatapos muling pagkikita nila Marco at Andrea sa ospital, hindi niya mapigilang magduda. Sa mga bagay-bagay lalo na't si Leo ay tila may mga katangian na kahawig niya. Hindi siya mapalagay. Kailangan niyang malaman ng totoo. Pero sa bawat pag-iisip niya tungkol dito nagiging malinaw na may mga bagay
na hindi pa sinasabi si Andrea. Kaya't nagpa siya si Marco na kausapin si Andrea tungkol kay Leo. Pinili niya ang tamang tiyempo, yung oras na wala ng mga tao sa paligid at tahimik ang paligid ng ospital, kung saan pagmamay-ari dito ng pamilya ni Andrea. Normal lang rin ang suot niya upang hindi siya nakilala kaagad. Nakita niya si Andrea sa hallway na nakatalikod at tila wala nga sa realidad ang isip. Andrea, tawag ni Marco habang lumalapit siya. Napalingon si Andrea at nakitang si Marco yun. Nagulat siya pero agad niyang itinago ang kanyang emosyon. Marco, anong kailangan mo? At bakit nandito ka? Hindi ba pwede tayong mag-usap? Tanong ni Marco ng mas seryoso. Napabuntong hininga si Andrea. Halatang ayaw makipag-usap pero alam niyang hindi basta-basta susuko si Marco. Tungkol saan? Tahimik sandali si Marco. Tinitimbang kung paano sisimula ng pag-uusap. Tungkol kay Leo. Andrea, sino ba talaga ang ama niya? Agad nagbago ang ekspresyon ni Andrea. Mula sa pagkagulat ay naging seryoso. Bakit mo naman tinatanong yan? May pakialam ka pa ba? Hindi ako tanga, Andrea. Mula nung una ko siyang nakita, may naramdaman na akong kakaiba. At ngayon lalo lang, akong naguguluhan. Sabihin mo sa akin, ako ba ang ama ni Leo? Mahigpit na pagkakahawak nga ni Andrea sa bag nito. Wala kang karapatan na tanungin ako ng ganyan. Matagal nang tapos ang sa atin. Oo, matagal na ang tapos. Pero kailangan ko pa rin ng sagot. May karapatan akong malaman kung may kinalaman ako sa buhay ng bata. Nagpakawala ng malamig na tinig at ngiti si Andrea. Hindi mo ba naisip na baka hindi naman ikaw ang ama? Bakit kailangan mo pang ipilit yan? 8 years had passed. Marco, nung naghiwalay tayo, I met men aside from you in States. Don't expect something dahil ikaw lang ang masasaktan. Napailing si Marco. Pero hindi ko maiwasang mag-isip, Andrea. Ang daming pagkakatulad namin ni Leo. Yung mga kilos niya, yung mata niya. Nagkataon lang yun, Marco. Maraming taong nagkakahawig. Hindi ibig sabihin nun ay magkadugo na. Pero yung kutob ko, Andrea, iba eh. Malakas ang pakiramdam ko na may connection ako sa kanya. Hindi mo ba talaga ako matutulungan na makasigurado? Let's do a DNA test para hindi na ako mag-isip pa. Sagot ni Marco. Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Mas mabuti pang hayaan na lang natin to. Kahit ipa-DNA mo pa siya, alam kong hindi ikaw. Paano ko hahayaan, Andrea? Paano kung anak ko nga si Leo? May karapatan akong makilala siya. Maging bahagi ng buhay niya. Marco, tigilan mo na to. Wala kang obligasyon kay Leo at wala ka rin kailangan malaman. Napailing ang lalaki. Bakit hindi mo masabi? Takot ka ba na malaman ko ang totoo? Napatingin si Andrea ng matalim kay Marco. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kung hindi mo ako kayang sagutin ngayon, kailangan kong gawin ang lahat para malaman ang katotohanan, Andrea. Kung ako ang ama ni Leo, dapat alam ko, dapat kasama ako sa buhay niya. Natigilan si Andrea. Napipilitang harapin ang tanong na kanina pa nga niya iniiwasan. At anong gagawin mo, Marco? Sasabihin mo sa pamilya mo na may anak ka sa akin? Sa isang babae na dating ayaw nila para sa'yo? Hindi nakasagot si Marco. Alam niyang may punto si Andrea. Ang pamilya niya, lalo na ang kanyang mga magulang ay tiyak na magagalit kapag nalaman nilang may anak siya sa dating fiancé nila. Lalo pat, mula ito sa kalabang ospital. Ano man ang sabihin ng pamilya ko, hindi na yun mahalaga. Ang importante malaman ko kung ako ang ama ni Leo. At kung ako nga, gusto kong maging parte ng buhay niya. Hindi ako katulad ng mga tao sa pamilya ko, Andrea. Sad ng lalaki. Iniwan mo ako noon. Pinili mo ang pamilya mo kaysa sa akin. Bakit ko may pagkakatiwala sa'yo si Leo? Tanong ni Andrea. Hindi inaasahan ni Marco ang mga salitang yun at parang sinuntok siya sa sikmura. Alam niyang may kasalanan siya pero hindi niya inaasahan ganun kabigat pa rin para ito kay Andrea.
Andrea, nagsisisi ako sa lahat ng nangyari. Alam kong nagkamali ako noon pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko kaya maging mabuting ama kay Leo. Madamdaming saad ni Marco. Marco, huli na para magbagong lahat. Hindi ko pwedeng hayaan na basta mo na lang gagawin si Leo sa buhay ko. Naiiyak naman na saad ng babae. Pero gusto ko lang malaman ng totoo. Kung ako ang ama niya, hayaan mo kung patunayan na karapat-dapat akong maging parte ng buhay niyo. Nagpakawala ng buntong hininga si Andrea. Pinipilit na huwag magalit sa lalaki. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin, ngayon mo lang naisip na baka may anak ka sa akin? Hindi ko alam, Andrea. Kung alam ko lang hindi kita iiwan noon. Pero ngayon nandito na tayo. Baka naman pwede kong bigyan ng oras ang anak ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na itama yung mga pagkakamali ko. Pagsusumamo ni Marco. Then your love is not enough for me. Mas lalo kong hindi sasabihin sa iyong totoo kung ganyan ka mag-isip. Mas mabuti ngang hindi ikaw ang ama ng anak ko. Napaka-selfish mo. Saad ng babae. Umalis nang walang pasabi si Andrea. Ayaw na niyang makita pa ang mukha ni Marco. 9 na taon siyang nangungulila kay Marco pero ito lang ang bumungad sa kanya. Akala niya noon na pagkatapos ng pagpo-propose ni Marco sa kanya ay ipaglaban siya nito. Pero hindi. Mas lalo pa itong gumulo. Matapos ang tensyonado nilang usapan tungkol kay Leo, hindi maitanggi ni Marco na may nararamdaman pa rin siya kay Andrea. Kahit gaano pa sila nasaktan noon, hindi pa rin nawawala ang espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Hindi niya alam kung ano ang nararapat gawin. Pero isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Gusto niyang subukan ulit. Nagdesisyon si Marco na puntahan si Andrea. Hindi para pag-usapan si Leo o ang mga problema nila, kundi para aminin sa sarili at sa kanya na kahit papaano may nararamdaman pa rin siya. Sa 8 taon pagkatapos nilang maghiwalay, hindi siya humanap pa ng iba. Mahirap man paniwalaan, ngunit hindi niya kaya pang palitan ang babaeng minahal niya noon hanggang ngayon. Huminga nang malalim si Marco bago kumatok sa pinto ng kondo ni Andrea. Pagbukas ni Andrea ng pinto, nagulat siya. Marco? Ano ginagawa mo dito? Hindi ba tapos na ang usapan natin? Saad ni Andrea. Napailing si Marco. Hindi ako andito para makipag-away o pag-usapan ulit si Leo. Gusto ko lang mag-usap tayo pero hindi tungkol sa mga problema. Napakunot-noo si Andrea. Kung hindi si Leo ang pag-uusapan, anong kailangan mo? Tumikim si Marco at pilit na nilalabanan ng kaba. Gusto kong bumawi. Alam kong maraming nangyari sa atin noon at nasaktan kita. Pero gusto kong itama ang mga pagkakamali ko. Gusto kitang ligawan. Halos mapatawa si Andrea sa sinabi ni Marco. Ano? Iligawan mo ko? Marco, seryoso ka ba? Seryoso ako. Alam kong hindi mo inaasahan to pero hindi ko mapipigilan na isipin ka. Gusto kong bumalik tayo sa dati. I want you back so badly, Andrea. Saad ni Marco. Ang dami nang nangyari sa atin, Marco. Yung mga pamilya natin. Yung mga rason kung bakit tayo naghiwalay hindi na mabubura yun. At si Leo, ginawa mo lang ba ito para bawiin ko ang sinabi ko sa'yo? Napailing si Marco. Of course not, Andrea. Hindi lang dahil kay Leo o sa mga nangyari noon. Oo, may mga kasalanan ako pero alam kong mahal pa rin kita. Dito sa puso ko, kahit gaano pa katagal tayong nagkahiwalay, hindi ko kayang kalimutan ka. Ayokong itama lang yung nakaraan natin. Gusto kong simulan ulit, kung papayag ka. Hindi ganun kadaling kalimutan yung sakit na iniwan mo, Marco. Sinubukan kong buuin ang buhay ko nang wala ka. Tapos ngayon babalik ka lang at sasabihin mong gusto mong magsimula ulit? Hindi ba pwedeng bigyan mo ulit ako ng chance? Pakikipag-usap ni Marco. Nakahalukip-kip si Andrea sa sinabi nito. Chance? Ilang taon nang lumipas. Paano mo ako ipaglalaban ngayon?
Kung dati nga hindi mo magawa, hindi ko makakalimutan kung paano mo ako iniwan dahil lang sa sinabi ng pamilya mo. Dati, pinili ko yung pamilya ko dahil akala ko tama yun. Pero ngayon, alam kong mali ako. Mas pipiliin kita kahit ano pang sabihin nila. Sa totoo lang, Andrea, kung kailangan kong talikuran ng lahat, gagawin ko. Basta alam kong may pag-asa pa tayo. Madaling sabihin, Marco. Pero paano ko malalaman kung totoong sinasabi mo? Hindi kita basta pwedeng pagkatiwalaan. Ang daming beses na kitang hinintay noon. Ang daming beses na umasang babalik ka. Pero wala. Nung kailangan kita, wala ka. Hindi ko na mababawi yung mga pagkukulang ko noon. Pero nandito ako ngayon para patunayan sa'yo na nagbago na ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong mapatunayan sa'yo na kaya kitang ipaglaban. Kahit sabihin nating may nararamdaman pa rin ako, hindi ibig sabihin na kaya kong kalimutan lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung kaya ko pang ipagkatiwala sa'yo ang puso ko. Lalo na ngayon na may anak na ako, may responsibilidad na ako, Leo. Saad ni Andrea. Kung kailangan kong maghintay, maghihintay ako. Marco, hindi ko alam. Mahirap para sa akin to. Ayokong masaktan ulit. Pati na rin ang anak ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na, Andrea. Alam kong marami akong dapat patunayan pero hindi kita iiwan ulit. Basta nandito lang ako naghihintay sa kahit na anong desisyon mo. Natigilan si Andrea sa mga sinabi ni Marco. Alam niyang hindi madali ang magiging desisyon niya pero nararamdaman niya ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Ang tanging iniisip niya ngayon ay kung kaya ba niyang muling ipagkatiwala ang sarili at ang anak sa lalaking minsang sinaktan siya. Hindi sumagot si Andrea at tumingin na lang siya sa malayo. Maya-maya, dahan-dahan niyang sinarhan ang pinto. Araw-araw na nagiging magulo ang buhay ni Marco dahil kay Leo at sa kanyang alagang aso na si Mac. Sa tuwing makikita ni Leo si Marco, agad na tumatakbo ito palapit habang hinahabol ng maliit na asong si Mac. Akala niya ay pinagbabawalan ni Andrea si Leo na pumunta sa hospital pero masyado itong makulit para sundin ang bilin ng ina. Dr. Marco! Tignan mo po si Mac, ang bilis po niyang tumakbo. Tawag ni Leo nang makita si Marco sa hallway. Napatigil si Marco. Nag-iisip na naman kung paano nakalusot sa ospital ang aso. Leo, ilang beses ko na bang sinabi na bawal ang aso dito? Napatingin lang si Leo kay Mac. Nabala? Sa pagtakbo paikot-ikot sa lobby. Walang pakialam sa mga pasyente o staff na napapatingin na rin. Pero si Mac naman yan magaling po na aso to, Dok. Baka pwede na po siyang maging service dog. Hindi yan service dog, Leo. Service hustle yan. At bakit ka na naman nandito? Baka ako ngawayan nun kapag nalaman ng mami mo. Susunduin naman ako ni mami. Sabi niya, okay lang raw na pumunta ako rito dahil nandyan ka naman daw, Dok. Sagot naman ni Leo, makinatigil ni Marco. Talaga? Pinagkakatiwala ka niya sa akin? Hindi rin po, nandito kasi ang anak ni Nani. Mas malapit po kasi rito ang bahay nila Nani kaysa po sa ospital nila Lola. No choice rin po ako. Tura ng bata. Nadismaya naman si Marco sa narinig. Akala niya ay sinasadya ng bata na pumunta roon pero may dahilan naman pala. Habang nag-uusap sina Marco at Leo, biglang bumukas ang elevator at lumabas si Andrea. Agad na napansin ni Andrea ang alagang aso ni Leo na si Mac. Nabala pa rin sa kakalaro sa lobby. Leo, ilang beses ko nang sinabi na bawal magdala ng aso dito, lalo na sa ospital. Pinagkakalat na naman ni Mac ang balahibo niya sa buong lobby. Sorry, Mommy, pero ang saya po kasi kapag kasama po si Mac, di ba? At saka kasama ko naman po si Dr. Marco kaya safe naman po ako. Pasensya na, Andrea. Hindi ko rin kasi mahuli si Leo Baka naman kasi masyadong miss ka na ng anak mo kaya nandito siya dumiretso. Malapit lang naman ang bahay ni Mama dito.
Hindi niya kailangan magpunta pa rito araw-araw. Sad naman ni Andrea. Alam mo, dahil nandito na rin kayo, baka gusto niyo mag-dinner muna bago umuwi. Ako nang taya. Total, ilang beses na rin kitang niyaya pero lagi mong dinedecline. Sagot ni Marco. Tinitignan ko kung totoo yung paanyaya mo. O baka sinusubok mo lang ako. Sagot naman ni Andrea. Seryoso ako. Kaya nga kahit ilang beses mo akong tanggihan, hindi ako nawawala ng pag-asa. Please Andrea, pagbigyan mo na ako. Saka para may time naman tayo ni Leo, diba? Nagulat si Andrea sa sinabi ni Marco. Sa totoo lang gusto rin niyang subukan ulit. Hindi man niya nasasabi pero ramdam niya ang sinseridad ni Marco. Sige na nga. Yay! Makakapag-dinner tayo pati si Mac sasama, di ba, Doc? Si Mac na lang ang iuwi mo, Leo. Hindi tayo papapasukin sa restaurant kung kasama natin siya. Natatawang sabi naman ni Marco habang kinarga si Mac at tinabot kay Leo. Pagdating nila sa restaurant, sinadya ni Marco na umorder ng mga paborito ni Andrea. Alam niyang naaalala pa niya ang mga ito kahit matagal na silang hindi nagkikita. Namimiss ko kayong dalawa. Lalo ka na. Andrea, kaya sinigurado ko talaga na paborito mo ang mga pagkain. Baka sinusubukan mo lang akong bulahin na. Pero sige na nga, mukhang masarap naman ang mga in-order mo eh. Nakangiti lang si Marco, masayang nakikinig sa pag-uusap ng mag-ina habang nagkukulitan. Maya-maya nagsimula na silang kumain at kahit simple lang ang dinner nila, ramdam ni Andrea ang espesyal na atensyon na binibigay ni Marco sa kanya. Mommy, bakit parang may special po na nangyayari? Parang nagde-date po kayo ni Doc Marco ah. Natawa si Marco habang si Andrea napatingin na lamang kay Leo nang may kunot sa noo. Huwag kang maingay, saka kumain ka na lang dyan ha. Hindi naman siya mali, Andrea. Sana someday makonsider mo rin na baka may chance pa tayo. Gusto ko lang naman patunayan sa kanya na kaya kitang alagaan. Pati si Leo syempre. Napailing si Andrea. Marco, kakasabi ko lang diba? Kumain ka na lang. Nangingiti nga si Andrea. Kahit pilit niyang itinatago ang tuwa sa puso niya, hindi na iwasan ni Andrea na mag-relax at tumawa sa mga jokes ni Marco. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa mga nakakatuwang nangyari sa mga nakaraang taon at kahit papaano, naramdaman niyang bumabalik ang dating saya sa pagitan nila. Ilang buwan na rin kasing nanliligaw si Marco at napapansin niyang hindi na ito ang lalaking nakilala niya noon. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting natutunan ni Marco kung paano maging mas malambot, hindi lamang bilang doktor, kundi bilang isang responsable at mapag-alagang ama. Kahit hindi pa niya alam ang buong katotohanan kung kaninong anak nga ba si Leo. Ngunit isang gabi, matapos ang halos ilang buwang pagbuo ng relasyon nila ni Leo, isang pangyayari ang nagdala ng lahat ng mga sikreto sa harap ni Marco. Nagkita sila ni Andrea sa ospital pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho. Kahit hindi ko pa ipa-DNA si Leo, alam kong anak ko siya. So tell me Andrea, hindi pa ba sapat ang mga ginagawa ko para aminin mong anak ko si Leo? Nanahimik si Andrea. Hindi alam kung paano sasagot. Alam niyang dumating na ang oras para ihalahad na nga ang katotohanan. Pero hindi niya alam kung handa na ba si Marco para dito. I'm sorry. I'm just being careful. Anong gusto mong sabihin, Andrea? Make it clear. Oo, anak mo si Leo, tama ka ng hinala. Napayo ko na lamang si Marco. So musbong, nalungkot sa puso niya. Kasalanan rin naman niya kung bakit sila napunta sa ganoong sitwasyon. Alam kong mali. Alam kong dapat sinabi ko sa iyo noon pa Marco pero natakot kasi ako eh. Takot ako sa kung anong mangyari sa atin, sa mga pamilya natin. Alam ko kung gaano kalaki ang gulo ng rivalry nila.
Tahimik na tumango si Marco. Bumuntong hininga na lang na malalim. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o maging masaya, pero isa lang ang sigurado. Masaya siyang nalaman na siya ang ama ni Leo, kahit pa may halo itong lungkot. Hindi kita masisisi. Kung tutuusin, kasalanan ko rin naman. Dapat noon pa lang, hinanap kita. Kung mas naging matapang lang talaga ako, siguro hindi mo kailangan dalhin tong bigat ng mag-isa. Napatingin si Andrea kay Marco at nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mata nito. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Marco at sa unang pagkakataon parang unti-unting gumagaan ang bigat na matagal niyang kinikimkim. Pinilit kong itaguyod si Leo nang mag-isa kasi natakot akong baka lalo lang lumala ang gulo sa pagitan ng mga pamilya natin. Sa dama ni Andrea. Tumango-tango si Marco. Alam ko, naiintindihan ko, pero hindi ko pa rin maiwasang isipin na sana nandyan ako sa tabi mo, sa tabi ni Leo, lalo na sa mga panahong kailangan niyo ko. 8 years, Andrea. 8 years na hindi ko kayo nakasama. Hindi ko nakita si Leo habang lumalaki siya. Napaluha si Andrea sa mga sinabi ni Marco. Alam niyang hindi ito madali para sa kanya, pero ramdam din niya ang sinseridad sa bawat salita nito. Pasensya na, Marco. Alam kong hindi ito sapat na sagot para sa lahat ng pagkukulang ko, pero gusto kong malaman mo na ginawa ko ang lahat para maging mabuting ina kay Leo. Kahit ng totoo, alam kong mas masaya siya kung kasama ka namin. Hindi ko hinihingi ang pasensya mo. Ang mahalaga, nandito na ako ngayon. At ngayon na alam ko na anak ko si Leo, hindi ko kayo iiwan. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa. Nagkatinginan sila kahit may luha sa mga mata nila. Para kay Marco, ito ang simula ng pagbawi sa mga taon na hindi siya naging ama kay Leo. At kung papayagan mo ko, gusto kong mas makilala pa si Leo bilang ama niya. Gusto kong maging parte ng buhay niyo. Gusto kong kaya mong tanggapin ulit. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Matagal na rin namang gustong magkaroon ni Leo ng buong pamilya. At aaminin ko, gusto ko ring makita kung paano mo siya alagaan. Mas senserong saad naman ni Andrea. Niyakap ni Marco si Andrea ng mahigpit. Damang-dama ang bigat ng mga taon na hindi sila magkasama. Pero ngayon ay puno ng pag-asa ang puso niya. Matapos ang emosyonal na pagtuklas ni Marco tungkol sa pagiging ama kay Leo, hindi niya matanggal sa isip ang nararamdaman niyang saya. Alam niyang kailangan niyang kumilos, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para kay Leo at kay Andrea. Upang ayusin ang sitwasyon, nagdesisyon siyang gumawa ng isang hakbang na wala sa inaasahan ng lahat. Isang alok na makakatulong hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa mga ospital ng kanilang mga pamilya. Nagpunta si Marco sa opisina ni Andrea sa kabilang ospital. Nang makita siya ni Andrea, agad itong nagtaka. Marco? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Andrea. Nakakunot ang noo at hindi inaasahan ang kanyang pagbisita. Kailangan nating mag-usap. Saad ni Marco. Marco, kung tungkol pa rin ito kay Leo, hindi. Agad putol nga ni Marco at lumapit siya kay Andrea. Hindi ito tungkol lang sa atin. Gusto kong makipagtulungan. Nabigla si Andrea. Makipagtulungan? Paano? A project. Gusto kong mag-propose ng joint project sa ospital nyo. Isang programa na makakatulong sa komunidad. Makakapagbigay ng mas maayos na serbisyo sa mga nangangailangan at sabay na makakapagpabuti sa reputasyon ng parehong ospital natin. Natahimik si Andrea. Iniisip kong seryoso ba talaga si Marco. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alam mo kung gaano kalalim ang kompetisyon ng mga pamilya natin. Paano mo haharipin ang pamilya mo? Hindi nila basta-basta tatanggapin yan. Sa dama ng babae.
Hindi ito tungkol sa pride ng mga pamilya natin. Matagal na akong pagod sa walang katuturang away. Ilang taon na tayong nag-aaway pero sino ba talaga ang nagtutulungan natin? Tayong lahat puro pride lang ang pinapairal. Kung malaman ng pamilya mo na iniisip mong makipagtulungan sa ospital namin, siguradong magwawala sila. Hindi mo ba iniisip yun? Tanong ni Andrea. Siyempre naiisip ko pero hindi na ako makakaatras. Gusto kong gawin to. Ayoko nang masiraan pa tayo ng loob dahil sa mga pamilya natin. Pagod na ako, Andrea. Minsan na tayong napaghiwalay dahil sa kanila. Alam kong may galit ka sa rivalry ng mga pamilya natin. Pero iniisip mo ba talaga kung gaano kalaki ang magiging epekto nito? Hindi mo ba naiisip na baka lalo lang lumala ang sitwasyon? Napabuntong hininga si Marco. Lumapit pa kay Andrea at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Iniisip kong lahat ng yan. Pero iniisip ko rin kung paano tayo makakagawa ng paraan para itigil ang cycle na to. Gusto kong maging parte ng buhay ni Leo. At hindi ko nahahayaan pa ang rivalry na to ang sumira sa atin. Ano naman ang sasabihin ng pamilya mo? Baka mas lalong magalit sila sa'yo. Saad muli ni Andrea. Wala akong pakialam kung magalit sila. Hindi ko nahahayaan ang pride ng pamilya namin ang maging hadlang. Kailangan kong gawin to. Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa'yo at kay Leo. Seryosong saad ni Marco. Gusto ko yung idea mo pero hindi ako sigurado kung tama ba ang timing. Ang dami nang nangyayari, Marco. Timing? Andrea, kung patuloy nating ipagpapaliban ang lahat dahil sa takot ng pamilya natin, wala tayong mararating. Kaya kong ipaglaban to. Alam kong kaya ko. Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman? Natahimik sa Andrea. Iniisip ang mga sinabi ni Marco. Alam niyang may punto ang lalaki, pero hindi pa rin mawala ang takot at kaba sa kanyang dibdib. Okay, subukan natin pero kung sakaling magulo to, hindi kita sasabihan na hindi kita binalaan. Ngumiti si Marco. Halatang kampante na tinanggap ni Andrea ang alok. Deal. Sa kabilang banda, nalaman ng pamilya ni Marco ang tungkol sa balak niyang proyekto sa isang hapunan kasamang mga magulang niya. Pinakawalan ni Marco ang balita. Ano? Makikipagtulungan ka sa ospital ng mga Villaverde? Marco, ano bang pumasok sa isip mo, nasisiraan ka na ba? Halos bumagsak ang kutsara ng kanyang ama. Dad, it's for the community. Hindi lang para sa pamilya natin. Magiging beneficial ito para sa ating lahat. Bakit hindi ka na lang magsolo? Bakit hindi ka na lang gumawa ng sariling proyekto? Singit ng kanyang ina. Bakit kailangan mong makipagtrabaho sa kalaban? Marco, that's absurd. Bakit ba lagi nating iniisip ang kalaban? Sagot ni Marco at bahagyang tumaas ang boses. Bakit hindi natin pwedeng isantabi ang pride at magtrabaho para mas makabuti nga sa lahat? Umiling ang kanyang ama at halatang hindi kumbinsido. Hindi mo naiintindihan, Marco. Matagal na ang rivalry ng pamilya natin. Hindi ito basta-basta mawawala dahil sa isang proyekto. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng subukan. This is for something bigger than just us. Ayoko nang magpatuloy ang cycle ng rivalry na to, pa, at ayokong maapektuhan pa si Leo. Sagot ni Marco. Leo? Sino si Leo? Nagulat naman na tanong ng kanyang ina. Napatingin si Marco sa kanyang mga magulang. Saglit na tumahimik bago muling nagsalita. Anak ko po si Leo. At hindi ko hahayaang lumaki siya na katulad ng pag-iisip natin na lagi tayong dapat may kaaway. Ayokong maapektuhan siya rito. Gusto ko ng peaceful na buhay sa kanya. Natahimik ang mesa. Klaro sa mukha ng kanyang mga magulang ang pagkagulat sa revelasyon. Ngunit alam ni Marco na ginawa niya ang tamang desisyon na sa kabila ng lahat ng pagtutol hindi siya uurong. Matapos ang ilang minutong katahimikan, nagpalitan ang tingin ng mga magulang ni Marco.
Halata ang pag-aalinlangan sa kanilang mga muka. Ngunit tila nabigla rin sila sa mga binitawang salita ng anak nila. Marco, anak mo si Leo? Bakit ngayon mo lang sinabi? Untag ng kanyang ama. Dahil alam ko pong magiging komplikado, lalo na sa pagitan ng mga pamilya natin. Pero hindi na ako pwedeng maglihim pa. Mas mahalaga si Leo sa pride ng mga pamilya natin. Nagtama ang tingin ng kanyang inatama. Halatang naguguluhan pa rin pero unti-unting bumibigat ang usapan. Marco anak, mahalaga ang pamilya pero iniisip lang namin ang mga maaaring mangyari. Matagal nang may alitan ng mga pamilya natin. Hindi ito basta-basta mabubura. Sabi ng kanyang ina na mas kalmado na ngayon. I know, Mom. Pero hindi na pwedeng ganito lagi. Hindi na pwedeng ang rivalry ang magdikta sa buhay natin. I want to break this cycle for God's sake. For Leo, for Andrea, and for us. Hindi ko hahayaan na mapuno ng galit ang buhay namin dahil lang sa mga problema ng nakaraan. Hindi madaling gawin yan. Hindi lang tayo ang apektado rito. May reputasyon tayong pinoprotektahan. Sad ng kanyang ama. Napahiling si Marco, bahagyang naiirita. Pero pilit na nagpapatuloy. Dad, it's not about reputation anymore. This is about doing what's right. And what's right is making sure Leo grows up in a world where we are not constantly at war with each other. I want him to see that cooperation is possible. That we can work together despite our differences. Kung hindi natin ituturo sa kanya yun, paano siya magiging mas mabuting tao? Natahimik ang kanyang mga magulang. Tila tinatansya ang bigat ng mga salita ni Marco. Alam nila na may punto siya, pero hindi basta-basta matatanggap ng kanilang mga prinsipyo at tradisyon. Kung gagawin mo yan, kailangan mong maging handa sa mga consequences. Hindi lahat ay susuporta sa desisyon mong to. Hindi lahat matutuwa. Pangaral lang, Ama. Handa ako, Dad. Handa akong harapin ang kahit na ano basta alam kong ito ang tama para kay Leo at para sa atin. Tumahimik muli ang kwarto hanggang sa biglang nagsalita ang ina ni Marco. Kung yan talagang desisyon mo, Marco, susubukan naming suportahan ka, pero hindi magiging madali. Nagulat si Marco. Hindi inaasahang agad itong sasang-ayon. Mom, nakangiti ng bahagya ang ina ni Marco, bagamat may halong pag-aalinlangan sa kanyang muka. Ang hirap tanggapin na sa ganitong paraan natin mareresolba ang alitan ng pamilya. Pero bilang ina mo, bilang pamilya mo, gusto kong makitang ginagawa mo ang tama. Sumingit ang ama ni Marco. Huwag kang magkamali, Marco. Hindi namin sinasabi na ito ang pinakamadaling landas. Pero kung kaya mong ipaglaban ito ng may buong puso, kung kaya mong ipakita sa lahat na ito ang tamang desisyon, susuportahan ka namin. Napaluwag ang dibdib ni Marco. Tila nabunutan ng tinik. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, pero nararamdaman niyang nakuha na niya ang suporta ng pamilya niya. Salamat, Dad, Mom. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Gagawin kong lahat para patunayan na tamang desisyon natin. Mula sa puntong yun, unti-unting nagiba ang ihip ng hangin. Bagamat hindi pa buo ang tiwala ng lahat, nagsimula ng magsagawa si Marco ng mga hakbang para sa proyekto kasama ang ospital ni Andrea. Ilang buwan matapos magsimula ang proyekto ni na Marco at Andrea, nagkaroon ng isang dinner ang pamilya nila upang pag-usapan ng mga nangyari. Ang dami palang naging komplikasyon nitong proyekto niyo. Hindi namin inaasahan na darating ang araw na makikipagtulungan kami sa inyo. Sad ng ama ni Andrea. Hindi lang kayong nagulat, ate. Kami nga rin halos hindi makapaniwala nung una eh. Pero tignan mo, nagiging maayos naman, hindi ba? Sagot ng tita ni Marco. Napatangwa ang ama ni Andrea. Ngunit hindi pa rin maiwasan ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Pero Kuya Marco,
Sigurado ka ba talaga rito? Alam mo namang maraming hindi pabor sa desisyon. Tanong ng kapatid ni Andrea. Alam kong marami ang hindi masaya sa nangyayari. Pero iniisip ko kung paano tayo makakaahon mula sa gulong to. Hindi natin kailangan palaging magkasalungat. Saka hindi na ito tungkol sa dati. Para sa mga susunod na henerasyon na rin ang ginawa natin. Si Leo. Si Leo ang dahilan kung bakit namin gusto itong mangyari. Sabat na nga man ni Marco. Nagkatinginan ng pamilya ni Andrea. Halatang nag-isip sila sa sinabi ng ama ni Marco. Hindi ko talaga inisip na abot tayo sa ganito. Nung una, hindi ko gusto ang ideya makipagtulungan sa pamilya niyo. Pero nakita ko ang effort ni na Marco at Andrea. Sila na mismo ang nagpapakita ng pagbabago. Sambit ng ina ni Andrea. Dad, tita, alam kong mahirap ito sa lahat, pero gusto kong ipakita sa kanya na kaya nating magkaisa. Kahit iba-iba ang paniniwala natin. Hindi kailangan magulo ang lahat. Kailangan lang nating magtiwala at magbigay ng pagkakataon. Nagkatinginan ng bawat isa. Tahimik ngunit unti-unting nababawasan ang tensyon. Kung tutuusin, mas maganda nga siguro kung ganyan ang pananaw ng susunod na henerasyon. Hindi natin alam kung saan tayo aabot kung magpapatuloy ang ganitong rivalry. Kaya kung makakatulong talaga ang proyekto nyo, bakit hindi natin subukan? Suwestyon ng ama ni Andrea. Masayang ngumiti si Marco kay Andrea sa sinabi ng ama nito. Oh, mukhang hindi lang trabaho ang pinaguhugutan dito ah. Biro ng kapatid ni Andrea kay Marco. Manahimik ka nga, Julian. Bakit defensive ka? May malalim na bang? Hindi na natuloy ang sinabi ni Julian dahil kinurot siya ni Andrea sa hita kaya't napatawa ang lahat. Abala si Marco sa isang tawag habang nasa opisina niya sa ospital. Pagod na rin siya matapos ang ilang sunod-sunod na operasyon, ngunit kahit pagod, hindi niya maiwasan ang pagngiti sa tuwing naiisip si Leo at Andrea. Malayo na ang kanilang narating. Habang nasa kalagitnaan ng tawag, biglang may narinig siyang malakas na kalabog mula sa labas ng kanyang opisina. Saglit siyang napatigil at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang isang pamilyar na boses. Si Leo na umiiyak. Agad na tumakbo si Marco palabas ng kanyang opisina. Bit-bit pa ang telepono sa kamay at nakita si Leo na nakadapa sa sahig. Si Mac, ang alaga ni Leo, ay tila nagtataka at tahimik na nakatingin. Hindi magkamayaw sa iyak si Leo habang hawak ang kanyang tuhod. Dumudugo ng bahagya dahil sa pagkakatumba. Leo! Napasigaw si Marco. Mabilis na lumapit nga. Kaagad na yumuko upang tignan ng bata. Masakit, Dr. Marco! Hikbi ni Leo, habang pilit na pinupunasan ng luha ng kanyang pisngi. Okay, kalma ka lang. Nandito si Doc Marco, gagamutin natin yan. Tumigil si Marco saglit. Napaisip. Tawagin mo na lang akong Daddy Marco. Tila nagulat sa sinabi nito. Hindi mapigilan ni Marco ang kaunting nerbiyos habang hinintay ang magiging reaksyon ng bata. Daddy? Mahinang tanong ni Leo. Nakatingin pa rin ito kay Marco habang unti-unting bumabagal ang pagluha. Oo anak, ako ang Daddy Leo mo. Tila tumigil ang oras habang naghihintay si Marco ng tugon ni Leo. Pero imbes na magsalita, marahan lang na tumango si Leo at bagamat may sakit pa rin ang sugat sa tuhod, unti-unti siyang yakap ni Marco. Parang may malaking bigat na nabunot sa dibdib ni Marco. Narito na ang sandaling matagal niyang hinihintay. Nagsimula nang tanggapin siya ni Leo bilang ama. Isang bagay na hindi niya inasahan na darating ng mabilis. Masakit pa ba? Tanong ni Marco matapos ang ilang minuto. Hinihintay na tumigil ang iyak ni Leo. Kaunti na lang. Sagot ni Leo habang nakatingin sa sugat sa tuhod niya. Okay,
Nakangiting sabi ni Marco at dinukot ang panyo mula sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang sugat ni Leo. Pagkatapos natin gamutin to, pwede mo nang sabihin kay mommy na si Daddy Marco ang nagligtas sa'yo ha. Saad pa nga nito at nakangiti. Napangiti si Leo ng bahagya, habang si Mac naman ay tila nagagalak sa tabi nila, tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain sa bahay ni Andrea. Naroon ang kanilang pamilya, nagkakatuwaan habang pinagmamasdan si Leo na abalang pinapakita kay Andrea ang benda sa kanyang tuhod. Mommy, si Daddy Marco po naglapat ng benda ko. Proud na sabi ni Leo habang tinuturo ang kanyang tuhod. Napatingin si Andrea kay Marco. Ganun ba? Mukhang mahusay ang daddy mo ah. Well, training lang yan. Pagmamayabang pa nga ni Marco. Masaya nilang pinagmamasdan ng bata. Ramdam nila ni Andrea na may nagbago. Ang dating tensyon at lamat sa kanilang relasyon ay unti-unting napapalitan ng mas magaan na damdamin, pagmamahalan, pagtanggap, at ang pananabik na maging buo bilang isang pamilya. Hindi ko akalain na magiging ganito tayo, Marco. Bulong nga ni Andrea habang hinihimas ang kamay ni Marco sa ilalim ng mesa. Akala ko imposible nang maging buo ulit. Ngumiti si Marco at pinisil ang kamay ni Andrea. Ako rin eh. Pero minsan kailangan lang natin ng isang bata at isang aso para mapagtanto natin kung ano talaga ang mahalaga. Natawa si Andrea at sabay nilang tinignan si Leo at si Mac na naglalaro sa sala. Alam mo Marco, panimula ni Andrea habang nagbubukas ng bote ng tubig. Hindi ko talaga inaasa na darating ang araw na ganito, na magkakasama tayo ulit. At higit sa lahat na tanggapin mo si Leo bilang anak mo. Mahirap aminin Andrea, pero nung una ko siyang makilala hindi ko kagad nakita ang sarili ko sa kanya. Siguro dahil nga wala ako sa buhay niyo noon, pero ngayon ibang-iba na. Natawa ng bahagya si Andrea. Oo nga eh, kita mo naman dati halos hindi mo nga gusto ang aso niya eh, pero ngayon mag-best friends na kayo ni Mac. Hindi ko akalain na magkakasundo kami ng asong yan. Pero sige, fine. Aminado akong mali ako. Nakakaaliw pala siya. Natatawang saad pa ni Marco. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang si Leo at Mac ay nagsimula ng humiga sa sofa. Mukhang pagod na sa kakalaro. Hindi mapigilan ni Andrea na mapansin ang kakaibang aura sa paligid. Mas magaan, mas masaya. Hindi na katulad ng dati. Magkasama silang nakaupo at nag-uusap nang biglang naging seryoso si Marco. Tinitigan niya si Andrea at tila may gustong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan. Andrea, may isang bagay akong gusto sanang itanong sa'yo. Naku, ano naman yan, Doc Marco? Parang seryoso ka masyado ah. Seryoso talaga ako. Kasi sa lahat ng nangyari, sa lahat ng pinagsamahan natin at sa mga pagbabago sa buhay natin ngayon, Andrea, gusto ko sanang ayusin ang lahat. Para sa atin. Para kay Leo. Para sa pamilya natin. Natigilan si Andrea. Napatingin lang siya kay Marco na tila hindi makapaniwala sa naririnig niya. Ano bang ibig mong sabihin? Inabot ni Marco ang kamay ni Andrea at banayad na hinawakan ito. Andrea, simula noong nakilala ko kayo ulit ni Leo, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Gusto kong maging parte ng bawat araw niyo. Gusto kong maging mas buo tayo bilang pamilya. Kaya Andrea, will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Hindi makapaniwala sa biglaang proposal ni Marco. Natigilan siya habang pinipilit niyang iproseso ang narinig. Ha? Marco, seryoso ka ba? Wala man lang singsing o kahit na ano? Sa totoo lang, hindi ko nga rin inisip na aabot ako rito eh. Walang planong singsing, walang special na setup. Pero alam mo Andrea, ang importante, masabi ko sa iyo to ngayon kahit pa sabihin mo akong impulsive. Ngumiti ng may lambing si Andrea at hinawakan ng kamay ng lalaki. Matagal ko na rin itong iniisip Marco.
I guess building a family with you is better. Mahal kita, alam mo yun. Mahal din kita, Andrea. Higit pa sa kaya mong isipin. Sabi halik sa kamay ni Andrea. So, ano nang sagot mo? Pakakasalan mo ba ako? Masuyong tanong nito. Oo, Marco. Oo, pakakasalan kita. Niyakap ni Marco si Andrea ng mahigpit. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Pangako hindi ko nasasayangin to. Alam ko, Marco. Ramdam ko. Biglang sumigaw si Leo mula sa sala. Mommy, Daddy, ano pong ginagawa niyo? Natawa sina Marco at Andrea. Sabay silang lumapit kay Leo at nakipaglaro na rin. Sa araw ng kanilang kasal, tila lahat ay nasa tamang lugar. Ang elegante ng setup, may mga bulaklak na nagkalat sa paligid, at ang mga bisita'y maayos na nakaupo, nag-aabang sa pagdating ng bride at groom. Pero alam naman nilang hindi pwedeng maging perpekto ang lahat, lalo na kung nandyan sina Leo at Mac, ang magulo at masiglang tandem ng pamilya. Habang si Marco ay nakatayo sa harapan, suot ang kanyang napakaayos na suit, hinihintay niyang makalapit si Andrea na lumalakad sa aisle. Kitang-kita sa mukha ni Marco ang kakaibang saya, hindi lamang dahil sa kasal nila, kundi dahil sa wakas, natanggap na ng kanilang pamilya ang kanilang pagmamahalan. Biglang pumasok si Leo kasama si Mac. Sabay takbo papunta kay Marco. Daddy Doctor! Sigaw ni Leo habang hinahabol siya ni Mac na abalang-abala sa pag-alam kung saan siya pupunta. Hindi alam ni Marco kung tatawa o maiinis, lalo na't naririnig niyang nagtatawanan ng mga bisita. Napakamot na lang siya ng ulo. Leo, anong ginagawa mo? Bumalik ka na sa upuan mo. Pero hindi nagpatinag si Leo. Daddy Doc, si Mac po gusto rin maging part ng wedding Dapat ba hindi siya kasama? Siya naman ang best friend ko Tumigil ang mga bisita sa pagtawa at nagsimula ng magbulungan. At kahit si Andrea, na nasa kalagitnaan ng paglalakad, ay napangiti na lang. Mabilis niyang inabot ang kamay ni Leo para gabayan, pabalik sa kanyang upuan. Sige na Leo, maupo ka muna. Si Mac pwede namang sumama mamaya. Pero si Mac, tila naiinggit sa atensyong natatanggap ng lahat. Nagsimula ng maglakad paikot sa bulaklak, natutuwa sa lahat ng pabor na ibinibigay ng mga tao sa kanya. Naglalaro na ito sa gitna ng bulaklak na nagkalat sa aisle at walang pakundangan ng sinipa ang isang vase ng mga bulaklak na tumilapon sa gilid. Ma, lagot ko kay Mami Andrea niyan. Sigaw ni Leo. Napa-facepalm na lamang si Marco pero alam niyang hindi niya kayang magalit sa dalawang yun. Kahit magulo, mahal na mahal niya sila. Well, at least hindi boring ang kasal natin. Bulong niya kay Andrea habang humalakhak ang mga bisita. Sa wakas, narating na rin ni Andrea ang harapan at magkatabi na silang dalawa ni Marco. Huwag mo akong sisihin Kailangan mong tanggapin na ganito ang mararanasan mo araw-araw. Biro pa nga ni Andrea habang tumatawa. Natawa na lamang si Marco at tinakbayan si Andrea. Sinulya pa niya si Leo at Mac na ngayon ay tahimik nang nakaupo pero alam mong plano pa ring guluhin ang reception mamaya. Oo, at hindi ko pagsisisihan yon kahit kailan. Ito naman ang buhay na gusto ko Magulo man, pero buo, masaya at kasama kayo. Natapos ang proyekto pagkatapos ng 5 buwan, kaya't pagkatapos ng honeymoon ng dalawa, agad nilang inasikaso ang nasimula at ngayon ay opening ceremony na. Napaka-elegante ng venue, may ribbon cutting at dumalo ang mga kilalang personalidad mula sa medical field. Nakatayo sina Marco at Andrea sa harapan, kapwa masaya at proud sa kanilang pinagdaanan at narating. Habang nagbibigay ng talumpati si Marco, nakita niyang papalapit na si Leo at Mac. Napatigil siya sandali, may hinalang may kalokohan na namang nagbabadya.
Siniko ni Andrea si Marco nang makita rin ang mga ito. Leo, behave ka! Babala ni Andrea pero nagkibit-balikat lang ang bata. Habang si Mac ay abala sa pagsinghot ng mga bulaklak na nakapalibot sa kanila. Biglang nagsalita si Leo. Daddy Doc, may utang ka pa kay Mac ng check-up. Napatigil si Marco sa gitna ng kanyang talumpati. Nagulat siya sa ginawa nito pero natatawa. Lahat ng bisita'y nagtawanan, pati na ang mga doktor at staff na naroon. Si Andrea ay halos mapahagikik, habang si Mac tila ba sumasang-ayon kay Leo na tumahol na parang nag-aaproba. Ano ba Leo, hindi pa ba tayo tapos doon? Natatawang sabi ni Marco, habang pilit na hinahawakan ang kanyang binti. Akala ko naman okay na tayo ni Mac. Pero sumimangot si Leo. Hindi pa. Kailangan mo pang ibalik si Mac sa ospital. Sabi mo magaling ka na, doktor. Nagsimulang magpalakpakan at magtawanan ng mga tao. Nag-enjoy sa kakaibang eksena sa harapan. Maski si Andrea ay nakangiti habang iniiling ang ulo. Tumayo siya at inalalayan si Marco, sabay sabing, hayaan mo na. Kailangan mo talagang bayaran ang utang mo kay Mac. Natawa na lamang si Marco. Tinapik si Leo sa ulo. Sige na, ako nang bahala. Basta mag-behave ka na ha. Ngumiti si Leo at parang proud pa sa kanyang ginawa. I love you, Daddy Doc. Sigaw ni Leo at niyakap ang ama. Napangiti si Marco at hinigpitan ang yakap ng anak. I love you to Leo. Tinignan niya rin si Andrea at ngumiti ng matamis. Sabay bumulong ng I love you, mahal ko. Ganon din naman si Andrea. Namuhay nga sila ng matiwasay at puno ng pagmamahalan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Marco at Andrea. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nathan, Canada, Aroma Tyra, Kidim Tess, Rose Martinito, Emma Ruth Peniro, Merlin Bilbar, Elvi Candontol, Silveria Morales, Nori, Harem Ruhi, Elsa, Enerio, Emma, Liliano Bebe, Elian Lagiana, Rosemary Vasquez, Helen Morillo, Lisa, Josefa, Doke, Melds Nagales, Nena Ano, Raquel Magno, Nesbet Hanaban, Chi Sevilla, Nena, Dens, Jesusa, Teresita de los Santos, Pasita, Cleo Waling, Evangeline Zamora, Josefina Ramirez, Flordet, Nathan, Anita Hernando, Delia Villarente, Evangeline Bautista, Senen Orzame, Imelda Forteza, Carmencita Falcon, Jessie Pastrana, Geraldine, Merlina Aparata, Marilu, Mercy Villantes, Pescavilla, Havana, Ninfa Antones, Ana Marie Tenorio, Jessica Vargas, Linley of Macau, Presbyteros Rose, Alma Durana, Emily Borak, Ostonalito, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.